Sir, nung after nung episode natin nung Wednesday, napakarami pong nagtanong tungkol dito sa Alizin spray. Ano po ang pwede nating i-share sa kanilang information ngayon? Tas mamaya yung ibang tanong, kung hindi masasama sa paliwanag mo, ibabanggitin po namin. Hello? Opo, Yeah. sir. Sir, Narinig niyo magandang ako? gabi po. Opo, ano po Okay, ang good. ano natin, itong Alisin Good. spray, saan po ito gawa at papaano niyo ulit ito na imbento? Kasi ang dami pong nagtanong nung after ng usapan natin nung Wednesday. Mm. Yan ay na-invent pa yan nung matagal na, 2007 pa. 2005 actually, yun ang exact ano. Kaya ko naman ginawa yan dahil yan doon sa SARS-1 na lumitaw, kumalat yan sa Hong Kong, sa China, at tapos papunta na sa Pilipinas noong mga 2003. Kaya lang 2004 nag-ano na siya, huminto na siya. Ngayon ang ano niyan, ang mortality rate niyan is 9.5%. Ibig sabihin sa bawat 100 tao, 9.5%. Kaya yan ginawa ko, kaya lang nung na-kumpleto ko na yan, na-satisfied na ako ng efficacy niya, 2005 na, wala na. Dahil ang SARS-1 noon is 2004, natapos na yan eh. Hindi na nahinto Saglit yung lang. pagkakalat niya. Ngayon, ngayon, siyempre, inaano ko sa SARS-1 lang ba ito magagamit? Sinubukan ko sa skin disease, sa ubo, sa sinusitis, sa pimples, lahat siya gumagana siya eh. Hanggang sa yung iba nga, pumuputi pa yung muka. Gumaganda ang kutis, nakakaganda ng kutis. Yun, maraming nagamit, ano. Kaya, nagtuloy-tuloy na yon kahit wala ng SARS-1, ano. Kaya lang, itong lumabas yung COVID-19 sa China, ang totoo po dyan, November pa, ay pinagandaan ko na ito dahil ako may mga kasamaan ako scientist sa China, sa Europe, sa Amerika. Nag-uusap na kami na, merong may virus kumakalat, kakaroon epidemic na, pero hindi pa pandemic, sabi nga. Hinanda ko na yan. Alam ko, parehas lang yan SARS-1 tsaka yung COVID-19. Dahil ang katangian ng mga virus, that is a protein coated, ano? Yung pinaka-tentacles niya, yung pinaka-corona niya, protein coated po yan. Kaya, yun ang yung design nitong alisin, yung sinasabi natin, ano, yung alisin, para sa ano po yan para sa protein po yan pag-bust ng protein, pag-basag ng protein. Kung po yung tentacles niya, yung pinaka-corona niya, ano yon, pag nalusaw yon, hindi na deactivated na siya kasi wala namang buhay yan Once na nakadikit kasi ang tentacles niya doon sa cell natin, ang mangyayari nun, unti-unti makaka-penetrate na siya sa loob. Ano na nangyayari? Kung tawag nito, na-disable natin yon, nasira natin, nalusaw natin yung protein na yon, hindi na siya mag-aano. Ang totoo niyan, may mga testing yan sa Amerika, ganun na nangyari. Ang laman ng sinasabi ng spray, pinipilit kong mailabas yung itsura ng spray natin, ano? Kasi kanina nag-testing kami. Maganda naman yung naging ano namin. Titingnan ko, no, kung ano ko sandali. Ayan, okay? At titingnan ko kung ano natin, Sir, ano po ito? Ang snowy po ang Alizin spray po ay saan gawa? Anong ingredients po niya kaya siya naging epektibong panlaban sa COVID? Okay, ang ingredients yan is H2O2 tsaka zinc. Yan yung ang tunay na antiviral ingredients, ano? Na yan ay nandun sa loob ng katawan natin. Pinag-aralan ko kasi last ng mga 2003 na bakit marami nakasurvive. Ang totoo niyan, mas matapang pa yung SARS-1 sa kasi dito sa COVID-19. Yung COVID-19 halos parang flu lang po yan Kaya lang ang naging problema lang, mabilis lang humawa. At kaya nag-lockdown tayo at hindi alam ng ating government, scientists kung paano gagawin. Pero totoo, simple lang po yan ang nawala lang proteksyon dito sa sa mouth, tsaka sa throat, sa ilong, tsaka sa mata. Doon pumapasok. Wala ibang pinapasukan niya kundi sa tatlong entry na yan Kaya yun lang ang hindi na pagkukulan ng pansin. Pero kung meron tayong magandang mouthwash,
hanggang umaabot sa throat na nalulunon, umaabot dito, malaking ano yan. Katulad na kasi may mga mouthwash naman, hindi naman nalulunon dahil nga toxic ang byproduct niya. Ngayon, ito nga, kaya itong Alicin spray, hindi po toxic ang byproduct po nito dahil oxygen po ang byproduct nito. Kaya, yun ang nagagawa po niya. Iano ko po itong no? Tingnan nyo. Opo. Nakita nyo po yan? Ayan, ano? Yes po. Opo. Ayun, ano? Nakita. Ayan, yan yung Alicin. Ang byproduct po niyan ay oxygen. Hindi katulad ng ibang mga mouthwash, pagka inano nyo, toxic yung byproduct, kailangan iluwa. Kaya ang mangyayari, minsan naapektuhan yun. Kasi ang saliva natin, pati yung lining ng ilong natin, may mga protective layer po yan, di po ba? Opo. Pagka hindi talaga match dun sa katawan, sa bibig mo, magbabago yung taste bud mo eh. Ito hindi magbabago ang taste bud mo kasi yan yung mismong nasa katawan natin. Kaya nung na-discover ko noong 2003, 2004, hindi na ako nag-invento ng ano pang chemical, kundi ang inano ko, since meron namang pwedeng i-simulate, i-duplicate yung zinc at yung H2O2 na food grade. Yun ang ginawa ko. Kaya naging effective naman. Walang naging side effect, walang overdose dahil ang overdose yan, ikaw mismo sa sarili mo makakadetect dahil may tinatawag tayong body mechanical reaction. Iluluwa mo lang yun eh. Kaya walang issue dun sa overdose. Kung ano lang yung tolerance mo, yun lang ang maano mo. Ngayon, ito pa, ano pa ang bakit ito safe na safe at very effective? Ang totoo niyan is sinasaksak nga yan sa sa tingnan nyo itong sa ipakikita ko yung na ito isinasaksak mismo sa sa ayan. Sandali lang para makita niyo kasi marami nagtatanong baka hindi safe yan, etc. Kinakabahan. Siyempre naman dahil ito ipapasok sa diba? katawan Hindi, mo. Pero kung titingnan nyo, kung kanina nag-ensayo kami rito sa wala naman ako naging problema. Ngayon medyo kinakabahan siguro. Ayan, Okay lang ayan. po. Tingnan nyo, ayan na, meron na. Para paano tingnan nyo, may nakusulat na pula. Babasahin ko naman nyo po ba? Sige po, basahin niyo po, engineer, kasi para sa mga malalabo po ang mata. Tsaka sa mga nakikinig po sa radyo. Yes po. Okay, ito Ito, NCBI. This is US government scientific laboratory ng US National Library of Medicine, National Institute of Health. Ito, abstract niya, the intravenous administration, ibig sabihin sasaksak sa ugat, di ba? Of hydrogen peroxide, yung H2O, has been reported to benefit patient with pneumonia. To reduce plasmodium. Tapos, we assess the antibacterial activity and intravenous infused hydrogen peroxide against hydrogen peroxide susceptibility. Mga ganyan, ibig sabihin, isinasaksak. Bakit tayo mag-aalala na ma-overdose? Samantalang isinasaksak ito Direct sa ugat. At ang isa pa, kung inalaliman pa natin, isipin nyo, kaya hindi natin aalalahanin po yun. Ngayon, eto pa, na ano ba yung yan may mga sakit yan, pneumonia, cancer, etc. Pero ang totoo niyan, yung na yan, kung titignan po natin, tayo pinaiinom ng vitamin C. Pinapainom po tayo ng vitamin C, pero ang totoo, yung vitamin C, hindi po yan yung antiviral. Ang antiviral po, yung H2O2. Ang ginagawa niya, tingnan nyo, ayan as vitamin C breaks down, tingnan nyo, at vitamin, kasi pag ininom mo yung vitamin C, it breaks down sa loob, and it generates hydrogen peroxide. Yun na naman. So, talagang yung katawan natin, nangangailangan ng hydrogen peroxide. Yun ang pang sa tumor ito, nakita nila rito, siya nag-aano sa tumor, sa mga cancer. Kaya, talagang kailangan, kaya yan ang nilagay ko doon sa formulation na antiviral. Kaya yan, antiviral po yan. Ngayon, ano pa yung isang naandyan? Yun yung zinc. Yung zinc naman, kailangan palagi tayong may food supplement ng zinc. Ang matataas sa zinc, marami matataas ang zinc, pero yung matataas yung mga shell foods, mga seafoods.
Kasi pag mahina tayo sa zinc, madali tayong magkaroon ng inflammation, mga UTI, kung ano-ano pa yan, yan ang nagsisimula eh. Itong zinc, may anti-inflammatory property po siya. Kaya dapat kasama sa supplement po natin yan. Ito pong engineer, ito pong At zinc po ba hindi lang ay... anti-inflammatory, at siya pa, Opo, engineer, tanong ko lang po, no, bago tayo natin ituloy. Ito pong Yes. zinc, lahat po ng edad, di ba may age range na hindi pa pwedeng mag-zinc, like mga bata? okay, ganito po. Ibang klaseng zinc po ito. This is a nano zinc, ano? Okay. Don't forget, marami tayong level ng zinc. Napaka-elite. Ibig sabihin, tingnan nyo, no? Halimbawa, iniinom tayo, ang nire-required sa katawan sa isang adult is 250 mg eh. Kalahati ng 500 mg. Halimbawa, ito yung 500 mg, ano? That physical, makikita nyo. Ito, ibang klase, wala pang ano, napakabalahibo lang halos, ganun ang laki niya kasi nano zinc po ito eh. Tingnan nyo, 250 mg kumpara ito. Halos dulo ng ano lang. Ibang klase po ang pagka-process po ito. Naging oxide po siya. Okay. Zinc oxide or something like that. It's Opo. because of the nano property niya. Okay. Masyado siyang maliit. Kaya yung overdose din, wala rin problema. Ang kagandahan nito, dabang nag-i-spray ka, dalawang property. Yung HO2, pag in-spray mo, pag o-oxidize agad yan, patay yung bacteria o virus, yung H2O2, at ganoon din yung zinc, lalabanan niya on the spot. Pero ang zinc, pagka wala naman siyang bakteryang na ano ron, didiretso sa katawan, the more na nag-i-spray ka, the more na nalalagyan ka ng zinc. Na in a nano level size, ano? Okay. Hindi po malaki na katulad na nabibili na nasa capsule 250 mg. Opo. So, yung kanina na putol ko, engineer, yung sabi mo, ito yung anti-inflammatory? Kasi di ba na-discuss mo kanina antiviral siya, tapos ito po yung anti-inflammatory din. Yes, lalo sa mga may UTI, yan, isa sa yan. Kailangan yan, makakatulong mo yan. Mga infeksyon na tinatawag, no? Tsaka narinig ko, sa skin pwede rin. Importante, alam niyo ba ang COVID ngayon, COVID-19? Tumataas ang inflammation po natin. Tumataas po ang inflammation hanggang to the naglalak na yung dugo natin, nagkakaroon tayo ng blood clotting. Tinatawag thrombosis, ano? Yes. Naglalak na. Hindi na i-deliver ng dugo natin yung oxygen. Kaya, anong dahilan? Kasi mula doon sa inflammation, pag sumobra ang inflammation, overwhelming ang inflammation, ang mangyayari, magkakaroon tayo ng cytokine storm. Yung cytokine storm, yung immune system natin, dumami, lumakas. Ang problema, hindi niya na nakikilala kung sinong kakampi niya at kalaban. Lahat pinapatay niya. Okay. Ganon na nangyayari. Kaya ang ginagawa ng mga doktor, yung mga kabisado niyang COVID-19, lalo na sa Singapore, pakakalmahin siya sa pamamagitan ng anesthetic, paiinumin ng anesthesia siya, no? Opo. At yung ng steroid. Kasi ang steroid, yun yung anti-inflammatory. Pero kung meron na tayong anti-inflammatory sa katawan, na ini-spray nga natin, suggestion natin every day, 3 times a day, nandun na yun, hindi na siya pupunta dun sa serious, kaya naging serious yun, naging cytokine storm. Kasi walang nag-aano ng anti-inflammatory. Huli na, ina-administer nila, huli na, wala na yung tao. Engineer, di ba yung ibang gamot, iniinom, ilalagay sa kutsara, iinumin mo kasi liquid naman siya. Ito po, liquid naman siyang Alizin mouth spray. Bakit spray? Bakit hindi pwedeng, alam mo yun, di ba? Patulad ng ibang vitamin na liquid, iniinom lang. Bakit kailangan i-spray siya? Okay, kaya yan ginawa. Alam mo, ang kailangan sa invention, effective, easily to absorb, and then cost, lesser, cheaper cost, and very handy, parang gano'n, ano? Kasi tignan nyo, ang nature ng problema na ito, yung pandemic, dalawa eh. Kung ba't kumalat yan. Isang nangahawa ka, at isa naman nangahawa. Kung isa dyan, nangahawa lang, merong nangahawa, hindi naman nangahawa yung isa, hindi nadadami yan eh, di ba? Kaya dalawa eh. Hinahawaan ka at may nangahawa. Nakuha nyo? Isang mawala dyan eh, tigil na yung pandemic. Ang magagawa niyan, dalawa eh. Kaya naman pumasok, kasi nga wala tayong protection sa tamang protection sa bibig eh. Naghugas ka ng kamay, sabon, tapos nga mahina nga yung COVID-19 eh. Sabon lang, pwede na, alcohol. Kaya lang sobrang pino niya, sobrang nipis,
kumakapit sa face mask. Yung face mask, hindi naman 24 oras na ano yan, hanggang sa didikit na doon sa papasok sa loob. Na doon, magdadami yan doon sa bibig, tapos pupunta sa throat agad. Di ba? Umihigop tayo ng hangin, nag-intake, inhale tayo, exhale. Pag nandun na sa sa throat, nadadami, alam mo, marunong tayong gumamit ng mouthwash, yung existing sa merkado. Ang problema hindi mo naman nilulunon yun, niluluwa mo eh. Kaya hindi na-address yun dito sa banda rito. Nangyayari, dumadami, bumababa na hanggang sa nahirapan ng huminga yung tao. Pero kung meron tayong mouthwash na every 3 times a day, lumalabas tayo, paano pa tayo mahahawa? Di ba? Kaya yun lang kailangan, hindi maganda yung inom tayo ng inom eh. Di ba? Maganda yung dito pa lang na-address na natin. Opo. So, anong nito, engineer? Kailangan, bago tayo lalabas ng bahay, nakapag-spray tayo nitong Alizin. Yes, okay. Ba't anong dahilan? Ba't kailangan paglabas ng bahay mag-i-spray tayo? Kaya tayo mag-i-spray kasi who knows, baka meron ka ng COVID, kasama mo sa pamilya mo, hindi mo alam, di ba? Kasi ang COVID na yan, minsan, 80% walang asymptomatic, walang nararamdaman, pero nangahawa siya. Opo. O hindi mo alam. O di pag-spray ka, kung meron kang virus sa bibig, hindi mo na maita-transfer. O, naanakuha nyo? Yes po. Ngayon, kung tayo naman ay sumakay, wala naman tayong sumakay tayo ng LRT, ng jeep, o sa dami ng tao, nahawa naman tayo, nasa opisina tayo. Di ba sabi ko 3 beses, spray ka sa umaga, spray ka sa tanghali, nasa opisina. No, di ilang oras pa lang, wala pang 5 oras. O in-spray mo, patay ang virus. Pag sinabi kong patay ang virus, gaano ba katagal? Wala pa 1 minuto na mamatay ang virus. Doon yan sa spray na yan, doon sa S2O2, saka yung sink na yan. Proven may mga gusto niyo, pwede pa natin ipakita rito, yun. Nag-test na po sila dyan na yung COVID, wala pang 1 minuto. O kaya hindi kakalat, di ba? Kaya ang virus, kumakalat yan, 10 to 14 days ang incubation period yan. Kaya biga, ang COVID, since mahina ito, baby, pero pag pinabayaan mo 10 to 14 days, halimaw na yan, doon na nahirap, pumapasok na sa katawan. Okay. So, i-arrest mo siya bago pa siya makapasok ng tuluyan. At, engineer, kapag nag-spray ako sa bibig ng Alizin, kailangan ba pati yung mata ko, i-sprayan ko, tsaka yung ilong ko? Actually, sa akin, depende sa tolerance yun, no? Kasi pwede rin naman siya sa ilong, pwede. Kung kaya ng tolerance yun, pumupunta dyan eh. Sa mata naman, meron kailangan yung distansya, 6 inches. Parang miss lang ang dating. Hindi kailangan direct. Kasi ako, dinirect ko kaya malapit, no? Pero sa ilong, yun, i-spray nyo. So, pagka ba, sabi mo kasi engineer, 6 inches. Yun ang gagawin nyo, no? Opo. Bakit pagka malapit ba masyado, anong pwede mangyari? May pressure kasi yun, diba? Pagka sa mata, masakit siya. Hindi, magkakaroon na, mai-irritate ka lang nun. Ma-irritate lang. Sandali lang. Pero at the end of the day, tingnan nyo, pag pumasok sa mata, pumasok sa ilong. Ang baba niya dito sa sa throat din, opo. Diyan din sila magkikita-kita. Ang baba niya Tama. Sa ilong. Kaya kailangan talaga, kailangan talaga, ang mouth spray, mouth breath spray, kailangan nalulunon kasi diyan po pondo eh. O kung may mouth spray ka, niluwa mo, wala rin, di ba? O kaya yan, hindi ka mag-aalala na hindi ma-address yung virus kasi nga, malulunon nyo eh. Walang toxic at ang totoo, ang byproduct niya is oxygen. At baka ganda pa nga gaganda pa nga yung katawan nyo eh. Engineer, may tanong na pumasok nung after nung episode natin, nung Wednesday. Hindi ba pwedeng magmumog na lang daw ng asin? Di ba yung maligam-gam na tubig, tas may, anong difference itong Alizin? Yun ang tanong nila kasi parang alam mo naman ang mga Pinoy eh. Pwede rin naman. Anything kakatulong, kahit nga sabon, magmumog ka sabon, makakatulong. Naku, diba? Baka gawin nila yan. Kaya lang ang pinag-uusapan natin dito, kaya pagbubuga sa lahat, pero ang pag-uusapan natin, gagamitin natin ang common sense, ang logic natin. Yung walang epekto sa katawan, kahit alcohol, gusto mo, imumog mo. Kaya lang ang tanong, may side effect yan. Tama. Ngayon yung asin, tingnan nyo. Ang asin, nakakaano talaga siya kasi asin yan, lalo't mainit. Yung mainit, ang totoo, ang virus ayaw ng mainit. Ang gusto niyan malamig. Kaya lang, merong temperature range para mapatay mo yung virus. Nag-test sila, ang temperature nasa 16 na degrees centigrade, hindi pa napapatay.
Eh, yung mainit, Mainit ilang na yun. mamaan natin doon, baka nasa 40 lang, di ba? Mm-mm. Di ba? Pero it can hurt virus, no? Kaya niyang dahil protein yan eh. Parang may protein siya. Pero hit and miss siya. Hindi ko sinasabing 100. Halimbawa, kung nasa bibig, okay. Pero kung nandito na, at kahit na ron, kung ay ang base sa science, sa testing nila, 60 degrees centigrade, buhay pa yung, hindi pa nalusaw yung virus eh. Problema rin, di ba? At hindi ko pa rin pwede lulunin. Ba't pa magbabaka sakali ka? Nagtipid ka, asin ang ginamit mo. Tama Hindi nga mo naman. gano'ng kabigat ang ma-ospital. Mapunta ka sa ospital, magpasikot mahal. ka. Hindi pwedeng ipagpalit. Hindi. Sa ganong halaga, it's not a smart choice na tipirin mo yun sa sarili mo. Dahil maghanap buhay ka na ng makabili ka ng magkano 450. Tama, Kahit opo. pangingin Totoo mo pa nga, naman, ikaw na lang oo. gumamit ng hindi tested. Aha. So, engineer, bago ka na Sige ipakawalan, mo, pag nahawa ka, hawa mo ang buong pamilya mo. tama po. So, ang isang mouth spray, ang isang Opo. Alizin mouth spray, is it safe po o na-i-share siya sa iba o mas maganda kung sa isang pamilya tigi-tigisa sila? Hindi, pwede sila mag-share kung walang pera eh. Di ba? Wala namang yun eh, problema. Pero siyempre, iba na yung may stock dyan. Makita mo naman, lahat ng tao may cellphone eh. At Ganun lang yun, saka di ba? depende yan kung Sa may panahon kanya-kanyang nito, lakad, dapat no? magsigurado na tayo. Tama. Oo, magsigurado laban sa Ngayon, pag COVID. lumalabas ka, maraming datong... Sige pa. So, engineer, bukod sa face mask at face shield, kailangan meron silang dalang Alizin mouth spray para ligtas sa COVID. Yes. Ang totoo niyan, kapag ito, tinulungan, alam mo, may tumulong kung sino man, gobyerno o individual o tayong, alam mo, sa isang barangay, meron yan, pwede kahit hindi ka na mag-face mask eh. After 1 week, nag-i-spray kayo, at ako ni-expect ko 1 week, 2 weeks, malinis na ang tao, wala na infection. Kahit huwag na kayong mag-face mask doon sa area nyo. Kung sa Pilipinas, boom, Pilipinas. Wala na, tigil na yan. Dahil sabi ko nga, dalawa lang ang factor nakakahawa. Ganun lang, nawala yung isa. Tigil, pwede na i-open na economy, wala na yan lockdown. Alam nyo ba kung marunong lang yung tao, yung sa Mongolia, hindi naman sila nag-lockdown eh. Zero, wala nga namatay sa kanila eh. Bakit tayo na? Para tayong mga engot dito na nila-lockdown, nasasira na ulo ng tao. Yung isang metro, pinagtatalunan yung 0.8 meters, isang metro, kailan malayo, kailan na may barrier. Naku, masakit ulo mo yan. Tama. Hindi na kailangan, basta may spray, tapos na yan. Balik ang ekonomiya. Isipin nyo, ilan ang nawawala sa atin, ilan ang nawawalan ng trabaho dahil nagsasara yung kumpanya. Minsan may kumpanya, 100 ng tao, nahahawa yung 3, nag-positive. Tigil yun. Isipin mo. Samantala kung mag-i-spray lang naman, At ang laki ang may, di ba? Ginhawa. Ilang bilyon ang nawawala sa atin every day, ha? Yes Sa po. na to. Opo. Kaya sana makarating ng ng maayos sa gobyerno, ma-appreciate. Although nakikipag-coordinate na kami sa IATF through DOST, sana ma-i-process na maganda. At since Marso, sinasabi ko na ito, walang tumututol sa akin, ha? Sa state. Ito ang napili nila. Ako maging speaker, introduce ko ito. Sana mapabilis, Kasi no? nakita nila, very practical eh. Very simple, hindi nakakalat eh. Pero di ba engineer pala, naging attorney si engineer. Engineer, di ba ito po may FDA? Oo. Okay, ang FDA ganito. Na-approve na kami FDA LTO na to mass produce, no? Yes. Ngayon, nag-apply na kami doon sa CPN, Certified Product Notification. Yun yung LTO naman to market. Ngayon, sa market, napakaselan pala ng FDA. Na kailangan ultimo letter, pati content. Nakadalawang revise na kami. Opo. Ngayon, nag-revise kami na naman, it was 5 days ago na. Binigyan kami ng 14 days. Lalabas ito 14 days. Kaya, kailan pa yung 5 days? Lunes pa yung binayaran na namin. So, binilan tayo ng 14 days. Lalabas na yun, full blast na lahat yun. So, next week. Next week, okay na siya. Pero ngayon, kung merong gustong gumamit, wala namang problema eh. Tingnan nyo, pakikita ko sa inyo. Kasi, meron naman batas ang WHO eh. Pagka wala pang gamot, pwede namang tingnan nyo sandali.
ang nakalagay naman sa WHO, para alam ka namang hindi tayo gagawa ng remedyo, di ba? Opo. Eh, kawawa naman tayo. Mhm. Ito tingnan nyo. Bakit? Basta, ang kailangan, meron lang hiningi ang WHO. Kailangan na naiintindihan ito ng tao, pinapaliwanag. Mm-mm. Tingnan nyo, ha? Malilit lang letra iba, pero sinama rin, ayan, COVID off-level, use of medicine for COVID-19. Ibig sabihin, kahit hindi para doon, ano? Tingnan nyo. COVID-19 off-level are allowed, medicine pa ito. Sa atin, hindi naman medicine, eh. Prevention lang ito, parang alcohol lang, eh. Diba? Isipin mo, medicine, pinapayag din nyo, allowed, provided that no proven effective treatment exists. It's not possible, tingnan mo, no proven treatment exists, not possible to initiate clinical study immediately. Ibig sabihin, may nararamdaman ka na, magpapatrial ka pa. Di ba? Bago maiyan yung trial, tingnan mo, the patient or legal representative has given informed consent and emergency use of invention is monitored. Diba? And the rest documented is timely. Parang gano'n, di ba? Yes, allowed, po. Common sense lang naman. Walang maitulong sa iyong gobyerno. Siyempre gagawa ka. Kahit ng herbal dyan, di ba? Ano lang na naintindihan mo, lalo ito, may mga scientific backing at test ng mga US government, etc., di ba? Kaya lang maggagawa lang kayo ng waiver. Kaya kung magbibili kayo o magbebenta kayo, dahil nga merong isang nangangailangan, papipirmahan nyo lang ng waiver, okay na yun, kasi meron namang allowed eh. Hindi na po kasi emergency na eh, di ba? Yes po. Yun ang ibig. Pero since the next week na lalabas yun, wala nang problema. At na-delay lang kami, dahil 2 beses kaming ni-revise. Mula doon sa box, itong box, ni-revise yan, may inalis. The word, inalis yung virus. Sumunod, inalis yung bacteria. Kaya ito naman, may mga ano pang binilis. Kaya pero ito, finally, nung Lunes, na-satisfied na namin FDA. Kaya bilang tayo ng 14 days, o naka 5 araw. Next sa week na yan. Lunes, 8 days na. O di, this coming, okay na yon. Dahil hindi na pwedeng inilay yan, dahil may artalo na tinatawag, no, na inilabas ni Presidente Duterte na 20 days, whether approve yan o hindi, approve na yan. Yes. Okay. Kaya yun na yun. Since 14 days na lang naman kasi marami na kaming dinaanan ito, nagpatesta kami, etc. Kaya wala nang problema to. Opo. Okay. So, thank you so much, Engineer. Sa uulitin po, kapag may mga, lalo na maraming tanong tiyak, imbitahan ka po namin ulit dito sa Pampa Corner. Salamat po. Sige po. Opo. Okay. Ayan. So, Napakaganda ng mga paliwanag ni Engineer. oo, Aviso. narinig natin ha. Sabi niya, ito ay antibacterial, antiviral, at anti-inflammatory. At saka yung pong Alizin spray ay ang main ingredients niya or ang ingredients niya ay zinc or nano-zinc kasi konting maliit na maliit lang, sobrang kahit liit. lang. At saka hydrogen peroxide or para madaling maintindihan. Kaya sinasabi niya siniswero, distilled water. Yes. Sus, yun lang Kasi pala minsan yun. ng tao, pagka hindi alam masyado yung hydrogen peroxide, Parang, ano to? Bakit? Pangpulot yun So, for us to easily understand, distilled water. Distilled water po at saka nano-zinc Yan. yun. Kasi kaya ako tinanong kanina yung zinc, baka kasi may mga magtanong na mga magulang, hindi siya pwede sa bata. Kasi naalala ko last time, sinabi yun ni Engineer na pwede siya kahit sa bata. Pero may mga milk sis na may zinc din siya. Yes, no? oo. So, may age kasi may yan age. Oo. So ito, safe po kasi nga, nano-zinc lang siya. Sobrang liit. Oo, ayun. Tsaka distilled water. Very, diba? alam mo, pag ginamitan mo ng common sense yung mga pinaliwanag ni Engineer, Simple lang sobrang simple. Na, Oo nga naman. Na imposibleng hindi maintindihan ng pinaglalapitan nilang government, ganyan. Yun, oo. Talaga lang may proseso kasi May dapat proseso. sundin. Pero alam mo, speaking of zinc kahit po yung World Health Organization at Department of Health natin, sinasabi Yes, yan ng mga experts na ang maganda talagang inumin po na supplements ay yung mataas ang zinc. Zinc, oo. Actually, Yes. ako sis, nag-inom yun. ako ng zinc din. Mula nung nagkaroon ng pandemic, yung may zinc ang binibili ko talaga. At kapansin-pansin po kahit sa pinakamalalaking drugstores, basta may zinc yung supplements, yun po yung nauubos agad. At ang hirap makabili. Eto, napakadali na. Andyan na, hawakan mo lang, spray mo lang. Oo. Ngayon yung tanong, yung sagot doon sa tanong ko, bakit spray? Bakit hindi pwedeng inumin? Kasi nga, mas maganda kung bukod sa bibig, spray mo din sa mata mo, baka kasi kumapit doon yung virus, yung coronavirus, or sa loob ng ilong mo, baka nasinghot mo pala. Kung diretso lang siya sa bibig mo,
kunyari, kinutsara mo lang siya, nga naman, paano yung mata? Kung nandun pala, na pag in-spray mo, babagsak naman siya lahat sa throat mo. Nasabi ko nga po, ang experience ko dito, Sis Josa, nung pagka-spray ko sa mouth ko, actually, minutes nga, siguro 1 minute, 2 minutes, naramdaman ko talaga, literal, na parang uminit yung lalamunan ko, na tapos, hindi ko alam siyempre, microscopic, hindi mo nakikita, di ba? Correct, oo. Pero ramdam ko talaga na parang may kumalas doon sa throat ko, na maya-maya maginhawa na siya. At ang maganda niyan, may ibabalita na ako sa kanila sa Monday. Dahil meron na ako. Oo nga, meron ka na. Andyan na, dumating Nabigyan na siya. yung Alizin ko. Yes, Alizin spray. So, saan po ito mabibili, no? Sa mga nagtatanong po, sa mga gusto mag-ingat laban sa coronavirus, sa COVID-19. Dito po natin ito mabibili sa Filipino Inventor Society Producers Cooperative Office. Diyan po yan sa 8221 Ground Floor, Cortez Building, EDSA South Triangle, Quezon City. May numero din po sila. Pwede kayong tumawag, although hindi naman po kayo mauubusan. 0947-493-9176. Pero I guess pwede kasi talaga ito. Pwede siguro ipag-grab. O kung ano man po yung mga riders. Lala-move, ganyan. Mapapalala-move ninyo. Para makabili kayo nito. Kasi kung hindi sila makarating dito sa FISPC's office. Ayan, diba? ulitin natin yung telepono para sa mga nakikinig lamang sa radyo. 0947-493-9176. Ulitin ko pa po, 0947-493-9176. At dyan nyo din po pala pwedeng maranasan ang snowy experience. Yun pong body ionizer natin, bago tayo maghiwalay, banggitin ko din. Punta lang po kayo, 40 minutes a day, lahat po ng masasakit sa inyong kasukasuan. Yan. At makakatulong din po ito, anti-inflammatory din sa mga namamaganin yung dahil sa mga kinakain ninyo, mga ugat-ugat ninyo. Mabubuhay po dyan sa snowy body ionizer. Dyan din po yan sa FISPC Kahit office. anong ugat, pwede niyang buhayin. Oo, di ba? At alam ni Lolo Bandoy. Si Lolo Bandoy ba? Syempre. Dapat Lolo Bandoy, kailangan Try mo na talaga siya. ma-try mo na yan. So, lahat pong yan. Ngayon, meron tayo ulit, syempre, yung pang mga nanalo noon Nakalista sa atin. nakalista, nandito po ang inyong mga regalo. Ginagawa na po namin ng paraan para sabay-sabay pong maipadala. Pasensya na po at medyo nagkaroon ng At delay. bago ko makalimutan, sis, pakiiwanan yung mga brochure ng Snowy natin. Okay. Na kay Jimmy. Jim, nasa iyo lahat, no? Yes. Paiwanan dyan. Oo. At ito po, yung question for the night. Ayan. Ang magbigay po kayo ng isang ingredient ng Isa lang, Alizin kahit isa lang. mouth spray. Isa lang po, magbigay po kayo ng isang ingredient ng Alizin mouth spray. Sa bagay, dalawa lang naman kasi Oo, yun. dalawa lang naman. Oo. Ayan, ang mananalo po, ang unang makakasagot sa tanong na yan, sa mga messages na papasok sa ating FB page. Pwede Opo. sa messenger ko, pwede sa page natin, pwede Ayan din po. sa text message. Oo, siyang mananalo. So, bukod po dyan sa ating premyo na, ano ba tawag? Insulin wine. Oo, yung insulin wine natin para makontrol ang ating blood sugar. Tapos, meron din po kayong yung Seed natin, black black seed seed oil natin. na nasa gel Gel type, capsule. oo. Gel type capsule. Tapos, meron po kayong 40 minutes na session. Ulit-ulitin ninyo, bahala kayo, di ba? Sa Snowy Body Ionizer. Meron na tayong dagdag, sis. Ano yun? Yun na yung Alizin mouth Yan. spray. Ayan. Kaya swerte po na mananalo dahil meron na po kayo So, magkakaroon din siya ng spray? Alizin. Yes. Talaga? Kasama Wow. na siya. Ang daming pa-premyo, ha? Unahan Oo. na yan, dali. Siguro sabi ng mga unang nanalo, ang daya. Oo, Well, daya. pwede naman po kayo sumali ulit. Pwede na ulit? Yes, so kasi sige. may Alizin eh. Oh, correct. Oh, sige na, sali na ulit kayo. Unahan na. Ang tanong, Again. magbigay ng isang ingredient ng Alizin mouth spray. Ayan. Ayan. So, that's it. Thank that's you so our much ulit. pampa for tonight. Pampalakas, pampalaban sa COVID-19. Maraming salamat po. This has been Mel Reyes, ang inyong Lady I. This has been. Magandang gabi po ulit. Iiwan ko muna si Josa, ha? Thank you so much, Lady I, for our Pampa Corner.